Ngayong umaga po mga kaibigan, ang ating pong tagapagsalita ay naging tagapagsalita na rin po natin dito sa ating pong programang Faith Voice WHP Wala Hanggang Pabalita. Siya po ay isang theology student from Northern Luzon Adventist College, dyan po sa bahagi ng Artaxo Season na Pangasinan. Ang pamagat ng mensahe na ating pong mapakinggan ngayong umaga ay pinamagatang Last Days Faith. Mga kapatid, pangan ni Brother Paul Bilinario ngayon sa ating pong pag-aaral. Brother Paul, good morning at sa iyo na po ang panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng mga viewers at tagapakinig sa programang ito. Kayo po ay pagpalain ng Panginoon at pupurihin po natin ang Diyos sa araw-araw nating pamumuhay at lalong-lalo na po sa umagang ito sapagkat taglay po natin ang buhay at lakas na kanyang pinapahiram sa atin. At salamat po Sir Dondon sa inyo pong pag-imbita muli sa programang ito upang mapaabot ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga tagapakinig at ng mga followers ng page na ito. At mga kapatid, tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula. Amang Banal, kami ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Maaari po ba, Panginoong Diyos, igawad ninyo sa amin ang banal na Espiritu na kami ay matuto at maunawaan namin ang purpose ng aming buhay, Panginoon. Kayo po ang siyang magabay sa amin. Lahat po ng mga tagapakinig, tagapanood ay kanilang mai-apply ito sa kanilang buhay, Panginoon, at ganun din po sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong topic ngayon sa umagang ito, mga kapatid, ay walang iba kundi Last Days Faith. Yung pong sa Tagalog, yung pananampalataya sa huling kapanahunan. Sapagkat alam po natin na tayo ay nabubuhay sa sukdulan ng kasaysayan ng mundo. At alamin po natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin, na dapat nating maintindihan at maunawaan, kung ano po yung mga pangako ng Biblia at mga advices ng Biblia kung papaano manatili ang ating panampalataya sa panahong ito at sa panahon na darating. Sapagkat alam ko po mga kaibigan at mga kapatid na minsanan tayong nanghina sa panampalataya, minsanan tayong nagkaroon ng problema na wari bagang hindi na tayo makapaglingkod sa Panginoon. Pero itong mensaheng ito mga kapatid ay magpapaalala sa atin na tayo ay magpapatuloy sa ating panampalataya sapagkat alam po natin na ang Panginoong Hesus ay malapit na pong dumating at ang kanyang mga palatandaan ay nagsasabing tunay na ang Biblia ay natutupad, ang mga prophecy ng Biblia, mga kapatid. At kung yung papansinin ang John chapter 14 verse 1 to 4, ito pong pangako ng ating Panginoon o comfort words of Jesus doon sa kanyang mga alagad na habang sila ay nagkakaroon ng Last Supper sa panahon po nila. Kanyang kino-comfort ang kanyang mga alagad sapagkat alam niya na sila ay nagugulumihanan, mga kapatid. Sila ay nag-aalala sa kanilang mga buhay. At ganoon din po sa atin. Ang talatang ito, ang sabi dito mga kapatid, sa verse 1 hanggang 4, let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. Alam niyo nung sinabi ng Panginoong Hesus ang talatang ito mga kapatid, ay nakikita niya ang kanilang mga puso at ang kanilang mga buhay o ang kanilang mga kalagayan bilang mga alagad. Sa verse 2, ang kanyang pangako na sinabi niya na kung bakit hindi tayo dapat magulumihanan at kung bakit na dapat tayo manampalataya sa Panginoon at manampalataya din naman sa Kanya. Ang sabi sa verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also, and where I go, you know, in the way, you know. Alam niyo mga kapatid, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na sa panahon na tayo nagugulumihanan, ang pangako ng Panginoon ay ihahanda niya tayo ng isang kalalagyan doon sa langit na bayan at handa niya tayo ng isang daan
na patungo sa langit, mga kapatid. Alam nyo, ang proposition, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, ang sabi dito, God wants us to have a faith prepared for the last days. Ito yung pananampalataya na gusto ng Panginoon, na maihanda ninyo, maihanda ko ang pananampalataya sa huling kapanahunan, na magkaroon tayo ng pananampalataya na malalim, at magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi matitinag ng kahit anumang uri ng pagsubok sa buhay natin, mga kapatid. At ngayon, pag-aaralan po natin paano natin nalaman na tayo ay nabubuhay sa huling kapanahunan o sa last days, mga kapatid. Alam nyo, sa Hebrew chapter 1 verse 2 ay binanggit ng Biblia na ang sabi niya, has in these last days is spoken to us by His Son. So, naintindihan natin, nalaman natin na sa pamamagitan ng anak ng Panginoong ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ay nalaman natin sa panahon niya ay nasa huling kapanahunan na po tayo. Bakit? Sapagkat nung sinugo si Jesus, sinugo ang Panginoong Yesus, ang banggit ng Biblia, it is the last days is spoken to us by His Son. So naintindihan natin na ang history ng earth ay nasa huling kapanahunan na. Kaya kung inyong pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, sa panahon ni Jesus, ang binanggit ng Biblia ay last days. Sa panahon natin ngayon, ano po kaya ang binanggit ng Biblia, mga kapatid? Kung inyong babaybayin ang Biblia, doon sa 1 John chapter 2 verse 18, mga kapatid, paano natin malalaman kung ano na ang panahon natin ngayon? Sa panahon ni Jesus, binanggit ng Biblia na last days. Sa panahon natin ngayon, ano kaya ang binanggit ng Biblia, mga kapatid? Ang sabi diyan, children, it is the last hour. And just as you heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have appeared. From this, we know that it is the last hour. So sa panahon ni Jesus pala, mga kaibigan at mga kapatid, ay binanggit ng Biblia na last days. Sa panahon po natin ngayon, ay binanggit ng Biblia, last hour. Hindi po siya plural, but last hour, singular. Ibig sabihin, mga kapatid, isang oras lang lamang ito. Ang sinabi ng Biblia, na paano natin maintindihan? Sa pamamagitan ng paglabas ng mga antikristo. Sa pamamagitan ng paglabas ng mga antichrist, ay malalaman natin na tayo po ay nabubuhay sa huling yugto ng sanlibutan, mga kapatid. Last hour, mga kapatid. Kaya kung inyong papansinin, 17th century, nagkaroon ng maraming antichrist. 18th century, nagkaroon ng maraming antichrist. 19th century, 20th century, and binanggit pa is yung 21st century, sa panahon po natin ngayon, maraming lumabas na mga antikristo na nagkiklaim na sila daw ang Kristo, sila ang Misaya. Sapagkat, ang sabi nila, mga kapatid, alam na alam nyo po ito. Doon po sa part ng, tawag dito, sa part ng Visayas, mga kapatid. Alam nyo, kung kilala nyo itong si Apollo Kibuloy, siya po daw po ang nagsabi na nagpahinto ng lindol doon sa part ng Cotabato noong 2019, mga kapatid. Siya daw nagpaghinto ng lindol na yun at nag-claim siya that he was the appointed son of God. Mga kapatid, ito po ay nasa Pilipinas. At kung inyong papansinin sa history, ay ganoon din. Ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mayroong nag-claim si Mimit Ali Agca. He was a Turkish assassin. Siya yung bumaril doon kay Pope John Paul II noong 1981. At ang kanyang sabi, mga kapatid, I will meet you in the next 3 days. In the name of God Almighty, I proclaim the end of the world in this century. All the world will be destroyed. Every human being will die. I am not God. I am not Son of God. I am Christ eternal. Yan ang kanyang claim, mga kapatid. Nakakatakot na pag-claim. Siya daw ang Kristo na walang hanggan. Ang claim ni Mimit Ali Agca. Ngayon po, sinabi niya po ito noong 2010. Kaya sa panahon natin ngayon, 21st century, maraming nagsilitawan at maraming nag-claim na sila ang Kristo. At si David Schuyler, mga kapatid, ganun din, nagsabi rin. Nagsabi niya noong 2007, sabi niya, nag-proclaim siya sa kanyang sarili na siya daw ang Misaya noong 2007. At ganun din po si
Si J. Renz Kilario, hindi ko alam kung kilala niyo po ito mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ay nasa Pilipinas lang din. Ang sabi niya noong 2000, sabi niya, kilala siya, sabi, also know Senior Aguila and the President of the Socorro Bayanihan Services. Siya yung President of the Socorro. Inyo kung napapanood ito sa Facebook, ang sabi diyan mga kapatid, believe himself to be God. Naniniwala siya na siya ang Diyos. The reincarnation of the Santo Niño and the Messiah. Alam niyo mga kapatid, ganito po ang pag-claim nila. Si J. Renz Kilario and si Tad Kincanon, mga kapatid, noong 2018 nag-claim siya. Ang sabi niya, he claimed to police he was the second coming of Jesus Christ and that God told him to do it because every 1,000 years there's needs to be a sacrifice in blood must be split. Bakit ko po ito binabanggit mga kapatid? Dahil ang prophecy ng Biblia sa 1 John chapter 2 verse 18 ay nangyari na sa huling kapanahunan malalaman natin na tayo nabubuhay na sa huling oras o huling panahon sa pamagitan ng mga antikristo. Alam nyo, 21st century, maraming nag-claim na sila ang Kristo, mga kapatid. At akin lang pong nilista yung iba na medyo kilala po natin, mga kapatid. At anong gagawin natin? Nalaman natin itong panahon na tayo po pala ay nasa last hour na ng history ng Earth, history ng sanlibutan, nasa last hour na sa pamagitan ng mga signs, ng mga palatandaan na pinagkaloob ng Panginoon. Alam nyo, ang sabi po ng Spirit of Prophecy, it is the very essence of all right faith to do the right thing at the right time. Ano daw po ang diwa ng pananampalataya? Yung gawin ang tamang bagay sa tamang panahon. What is the emphasis, mga kapatid? The emphasis is knowing the time. Bakit? Kasi magiging warning po ito sa atin na kapag alam natin yung panahon, alam din po natin kung ano yung ating gagawin. Alam din po natin kung ano yung tamang bagay na ating gagawin sa tamang panahon. Yan po ang sabi ng Spirit of Prophecy, Testimony for the Church, Volume 6, page 24. Nagpapaalala po sa atin yan na sa bagay, sa panahon na nakita natin kung ano ang mga gagawin natin o mga signs na nakikita natin, gagawin po natin yung bagay sa tamang panahon, mga kapatid. Alam niyo, ang sabi ng Roma chapter 13 verse 11, ang sabi ni Paul, in that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Kapag alam daw po natin yung time, alam po natin yung panahon, alam natin yung signs, alam natin yung mga bagay na nangyari sa Biblia, na iintindihan po natin. Ang sabi ni Paul, it is high time to awake out of sleep. Gumising tayo sa pagkakatulog. Spirituality sa pananampalataya, mga kapatid. Gumising tayo sa pagkakatulog natin sa pananampalataya. Bakit? Kasi alam po natin ang panahon at alam natin kung kailan darating yung prepare ni Jesus na events, mga kapatid. Pero doon sa Acts chapter 1 verse 7, winarningan po ang mga alagad. It is not for us to know the time na ibinigay ng Panginoon o nandoon sa authority ng Ama. Pero ang sabi ng Deuteronomy chapter 29 verse 29, the secret things belong unto God, pero may ni-reveal ang Panginoon na para sa atin. Kaya yung pag-aaralan siyempre natin, mga kapatid, ay walang iba, yung para sa atin, yung ni-reveal ng Panginoon. Binanggit ko po ito, mga kapatid, sa kadahilan ng magbibigay po ito sa atin ng warning. Sapagkat pag nagsiset tayo ng alarm, alas 4, 5 a.m., kapag narinig natin yung alarm na yon, alam po natin kung ano yung gagawin natin. Maliban na lamang kung hindi po tayo makagising. Pero yung alarm na yon, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng isang magkakaroon ng preparation kung ano po yung ating gagawin. Kaya in-emphasize ko ito, mga kapatid, sapagkat alam natin na tayo ay nasa last hour na ng sanlibutan.
Kaya't kinakailangan natin magkaroon ng malalim na pananampalataya at magising tayo doon sa pagkakatulog natin spirituality, mga kapatid. Spirituality. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kung babalikan po natin ang talata na ating binasa kanina, Jesus prepares the faith of the disciples in the last days. Ano yung magiging reaction natin? Ano yung magiging response natin sa kapanahon na ganitong karanasan, mga kapatid? Alam niyo, ang una-una, ang sabi ng Panginoong Hesus, do not let your hearts be troubled. Do not be troubled, mga kapatid. Sapagkat si Jesus na-trouble din ng panahon yan, ng panahon sa New Testament. Sa John chapter 11 verse 13, na-trouble siya sa panahon nung kamatayan ni Lazarus, nung kanyang sinabi ang kanyang kamatayan kung kailan darating. At sinabi niya sa mga alagad doon sa John chapter 13 verse 21, sa panahon na siya ipagtataksil ng alagad, mga kapatid, nag-alala po siya. Pero ang sabi ng Panginoon, He does not want us to be troubled or worried. Yan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Ayaw niya tayong mag-alala sa ating kamatayan, sa acceptance ng ating Panginoon. Ang sabi doon, about our performance in the coming tribulation, Christ wants His disciples to have a clear, ito yung pinakamaganda, to have a clear, mga kapatid. Maintindihan natin ng malinaw, maintindihan natin kung ano yung ating gagawin. Untroubled, conscience in the presence of confidence about God's acceptance and unworried about our performance in the coming trouble. Huwag po tayong magulumihanan sa lahat po ng ating kinabubuhay, mga kapatid. Pangalawa, binanggit po ng Biblia ay believe, manampalataya tayo sa Panginoon. Sabi ng John chapter 14 verse 1 ay binanggit doon, trust in God, trust also in me. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya din naman kayo sa akin. Bakit? Kasi ang pananampalataya ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa araw-araw, ang nagbibigay sa atin ng hope araw-araw, mga kapatid, na tayo ay nagpapatuloy sa ating pong mga buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, bakit kinakailangan nating manampalataya? Sapagkat ang sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Yun ang pinakamagandang panghawakan ng mga kapatid. Bakit tayo manampalataya sa Panginoon? Sapagkat babalikan tayo ng Panginoon, ipaghahanda tayo ng isang lugar na kadadlagyan na wala ng paghihirap, sapagkat tayo ay nasa eternal ng kalagayan, mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid, binanggit dito, no righteousness by faith. Alamin natin yung katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya. Alam niyo, mga kapatid, ang sabi sa John chapter 14 verse 5, you know the way to the place where I am going. Kung alam natin si Jesus na siya'y pumunta sa langit, alam po natin kung saan tayo pupunta kapag tayo naligtas, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, what is the way of the Lord? For the Lord. Ang sabi ng John chapter 1 verse 23, John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord. Kaya yung way na ito, mga kapatid, sa Matthew chapter 7 verse 14, but small is the gate and narrow, makipot, makitid, sabi niya, the road that leads to life, and only a few find it, mga kapatid. Kakaunti lamang ang nakakatagpo nito. Maliban na lamang tayo ay manampalataya sa Panginoon, matatagpuan natin ang daan na maglilid sa atin sa buhay. Kaya, lastly, mga kapatid, sabi ng Spirit of Prophecy, binanggit ng Spirit of Prophecy, a daily earnest striving to know God and Jesus Christ, whom He has sent, would bring power and efficiency to the soul. Pag mas nakilala natin ang Panginoong Diyos, mas nakilala natin si Jesus, mas nakilala natin ang kanilang karakter, mas nakilala natin kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin, magbibigay yun ng isang kapangyarihan at kasigasigan, mga kapatid, sa ating mga kaluluwa. Kaya sabi pa, they were to serve God daily with undivided affection and then trust Him
mga kapatid. Trust Him. Magbibigay sa atin araw-araw ng pag-asa at kapangyarihan bilang lingkod ng Panginoon. At ang sabi pa ng Spirit of Prophecy, mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, ang sabi diyan, those who profess the truth of these last days above every other class of professed Christians should imitate. Gayahin natin yung Panginoong Yesus. Alas 4 na nanalangin madaling araw sa John chapter 17, nanalangin siya sa Panginoong Diyos. Ang kanyang ginagawa ay sinasanay niya ang kanyang sarili na nakaugnay lagi, nakakoneksyon lagi doon sa Ama, mga kapatid. Nakakoneksyon lamang lagi doon sa Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ng Spirit of Prophecy, kinakailangan nating gayahin kung ang Panginoong Diyos na nanalangin, manalangin din po tayo. Ang sabi ng Colossus chapter 2 verse 6, kung paanong tinanggap ninyo ang Panginoong Diyos, tinanggap ninyo si Jesus, lumakad din kayong gayon, na nakaugat, nakatayo, upang kahit anumang pagsubok, hangin o problema sa ating buhay, mga kapatid, hindi po tayo matitinag dito. Ang sabi diyan, should imitate the great exemplar in prayer. Sapagkat ang pananalangin ay magbibigay sa atin din ng malalim na pananampalataya sa huling kapanahonang ito, mga kapatid. Alam nyo, ang sabi pa ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, binanggit doon, ito po yung aking favorite talata, mga kapatid. Binanggit doon na kahit anumang pagsubok na dumating sa atin, ang Panginoong Diyos ay hindi nagbibigay na hindi po natin kaya, kundi nagbibigay siya ng lakas, ng pananampalataya, ng mga bagay na yon upang malampasan natin kung anuman yung mga nagpapahirap sa atin, mga kapatid. I hope and I pray, mga kapatid, tayo po'y nakakuha ng lesson at naintindihan po natin yung mga bagay na ito. Huwag po tayong magulumihanan, kundi manampalataya tayo sa Diyos, manampalataya tayo sa Panginoong Yesus, sapagkat may nakahanda sa ating tahanan at alam natin yung mga signs, yung mga nagbibigay sa atin ng warning, ihanda po natin yung ating mga buhay at yung ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat alam natin tayo'y nasa last hour na ng history ng sanlibutan. Yun lamang po, mga kapatid, mga kaibigan, nawa kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Ito po ang aking dalangin. Ang buhay mong taglay, sa Kanya mo lang ialay, pagkat Siya ang nagbibigay sa'yo ng tagumpay. Ano ang gagawin? Utos niya ba ay susundin? O iyong tatahakin? Landas na kay dilim. Ikaw ba'y handa na sa panahong itinakda ng pagbabalik niya? Ikaw ba'y makakasama sa bayang inihanda sa atin ng Diyos Ama? Ikaw ba'y makakasama? Ang araw ng wakas ay malapit na. Mga hula sa Biblia ay ating makikita sa pagbabalik niya. Ako'y nangangamba, baka maiwan ka at di ka makasama. Ikaw ba'y handa na sa panahong itinakda ng
pagbabalik niya. Ikaw ba, ikaw ba, ikaw ba'y makakasama sa bayang inihanda sa atin ng Diyos Ama? Ikaw ba'y makakasama sa kaniyang pagbabalik? Ako'y nananabik, ating makakamtan ang buhay na walang hanggan, walang hanggan. Ikaw ba, ikaw ba, ikaw ba'y handa na sa panahong itinakda ng pagbabalik niya? Ikaw ba, ikaw ba, ikaw ba'y makakasama sa bayang hinihanda sa atin ng Diyos Ama? Ikaw ba'y makakasama? Ikaw ba'y makakasama? Ikaw ba'y makakasama?